Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 8 kumpanya ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa pagtataas ng pamasahe. Parang pang-2 pasahero na raw ang singil ngayon sa ilang bus. Live mula sa PTEX, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, hanggang ngayong araw ba meron ka pa rin nakitang nagtaas ng pasahe dyan? Alam mo, Julius, bukod doon sa 8 nasita na ng LTFRB, sa pag-ikot natin dito sa PTEX, may nakita tayong 4 na bus companies na mas mataas din ang singil sa pasahe. At ilan doon sa mga rutang nakita natin ay itong mga papuntang Quezon, Catbalogan at sa Tacloban. At itong ang biyaheng Catbalogan ay as much as 800 pesos ang itinaas ng singil sa pasahe. Sunod-sunod ang pagdating ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Mas maraming pasahero ngayong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. Base sa datos ng pamunuan, umabot sa mahigit 191,000 ang dumating na pasahero kahapon. Kumpara yan sa halos 175,000 passengers noong nagdaang Lunes Santo. Mas maraming may sasakyang mas piniling mamasahe na lang pauwi ng Semana Santa. Tingin natin, in the past week nakita natin talaga, ang nagdadrive ng passenger number natin ay yung taas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin yung mga dati nagko-commute, yung mga dati nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa kanilang mga destination, ngayon nagko-commute na lang kasi ang laki ng diferensya. Pero nadagdagan pa ang iniisip ng mga piniling mag-commute dahil nagmahal naman ang pasahe ng mga bus. Kumusta ang pagkuha ng ticket? Gano'ng kahirap kumuha ng ticket? Mabilis lang naman, kaso lang mahal. Dating 2.2, ngayon 2.9. Anak kong umuwi noong January, 1.3. 1.3. Ngayon 1.6. Maintindihan ko naman kasi tumaas yung gasolina. Naintindihan ko naman. Importante makauwi ng SIP doon. Nagtaas ng pasahe ang ilang bus company kahit pa ipinatigil ng Malacanang ang pagpapatupad ng aprobado ng fare hike. Ang nahainan ng LTFRB ng show cause order dahil sa iligal na taas pasahe. Sa ngayon, naibalik na raw sa dating presyo ang sinitang pasahe. Pinagpapaliwanag po namin sila bakit hindi po dapat masuspinde, makansela o ma-revoke ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po. Bukod sa show cause ay kinausap din natin sila na wag po silang magtaas ng pamasahe dahil hindi po yan naaayon sa batas at sa rules and regulations ng LTFRB. Ayon sa PTEX Management, kung makakakuha ulit sila ng report mula sa mga pasahero, ipagbibigay alam nila ito sa LTFRB. Maaaring pagmultahin ang hindi bababa sa 5,000 piso o kanselahin ang prangkisa ng mga mapapatunayang lumabag. Cheryl, kung merong nagtaas ng pasahe, meron namang inaprobahan ng LTFRB na isang bus company o isang grupo ng mga bus companies na magbibigay naman ng 10% discount para sa mga babiyahe mula Biyernes Santo hanggang Easter Sunday dyan sa bandang Visayas at Mindanao. So sa ngayon, Julius, Cheryl, ay umaabot na sa humigit kumulang 150,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PTEX at ngayong gabi at bukas ay inaasahang aabot naman sa 200,000 each ngayong araw at bukas ang bilang ng mga pasahero dito sa PTEX. Julius, Cheryl. Gerard, sapat ba yung bilang ng mga bus ngayon dyan? Cheryl, sasapat ang bilang ng mga bus. May nakita tayong mga fully booked ng biyahe pero nagbaba kasi ng special permits ang LTFRB na abot sa 1,300 bus units. So sinasabi ng mga otoridad, may masasakyan ang lahat ng may balak bumiyahe ngayong Semana Santa. Cheryl. Gerard, kumusta naman ang security sa PTEX lalo na ngayong maraming pasahero? Julius, ngayon dito sa PTEX, dahil nga Holy Week na merong mga help desk dito, ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine Coast Guard, ang PNP, at kahapon ay nagsagawa dito ng isang drug test para sa mga konduktor at mga driver ng bus. 3 doon ay nagpositibo at kahapon din ay kinuha na yung lisensya nila at hindi na rin sila pinayagang makabiyahe. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.